Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ng boss ko. Kinuwento niya ito sa amin noong bago pa siya mamatay. Doon daw sa lugar nila sa Camarines Sur, isang karamdaman ang bigla na lang lumaganap. Ang nakakapagtaka raw doon, tanging mga kalalakihan lang ang dinadapuan ng kakaibang sakit at tanging mga residente lamang sa kanilang maliit na baryo ang nagkakaroon nito. Kung hindi ako nagkakamali, dekada 60 ito nangyari. Noon daw, Sir Neb, akala nila bulutong lang yon. Katulad ng bulutong, mga butlig din yon na may tubig-tubig sa loob. Ang kaibahan lang, napakabaho ng amoy ng mga yon kapag napisa. Pati raw ang boss ko ay dinapuan ng ganoong sakit. Akala nga raw niya ay mamamatay na siya. Hindi na rin daw kasi siya halos makagalaw. Nagsimula raw ang malapandemyang sakit na yon simula raw nang dumating ang bagong lipat nilang kapitbahay. Isang gabi, napadaan daw sa kubo kung saan tumira yung bagong salta ang nanay ng boss ko, na itago na lang natin sa pangalang Susan. Napatigil siya sa paglalakad nang marinig niyang parang may bumubulong. Dinikit daw niya yung tenga niya sa dingding para marinig pang lalo ang boses na para bang nagdarasal. Mga Latin na orasyon daw ang naririnig niya. Hindi na raw siya nakatiis. Sumilip daw siya sa maliit na butas ng dingding para tignan kung ano ang ginagawa ng matandang babaeng bagong lipat. Kitang-kita raw niya ang ritual na ginagawa ng matanda. May mga dahon daw sa maliit na palayok. Dinadasalan niya yon. May mga nakasindiring kandila palibot sa kanya. Nakaluhod daw ito habang patuloy na umuusal ng orasyon. Ang nakakapangilabot pa, napakarami daw mga manikang gawa sa basahan na nakasabit sa tapat ng malaking simbolong hugis tatsulok. Yung mga manika raw ay nahahawig sa mga lalaki dahil wala man lang itong mahahabang buhok. Dali-dali daw umalis si Aling Susan. Nagpunta siya sa bahay ng punong barangay. Tsaka niya sinabi ang lahat ng nakita niya. Sinama raw ng punong barangay ang kanyang mga kagawad. At sabay-sabay nilang pinuntahan ang kubong yon. Kaya naman naniwala agad ang kapitan ay dahil ilan sa mga kagawad ang nagpatunay na madalas silang nakakarinig ng mga bulong sa kubo kapag sila'y napapadaan doon tuwing gabi na nagroronda sila. Pagdating nila sa kubo ay ganoon na lang ang pagkagulat nila nang madatnan nga sa ganoong ayos ang matanda. Tinanong nila ito kung anong ginagawa niya, pero hindi ito sumagot. Tumitig lang ito ng masama. Nang muli nila itong tanungin ay humalakhak ito at sinabing walang kwenta raw ang mga lalaki at nararapat lang na mawala sila. Nang gabi ring yon ay umalis siya habang bumubulong-bulong pa rin. Kinabukasan ay nawala na ang lahat ng gamit niya. Kasabay niyang nawala yung sakit na pinaniniwalaang siya rin mismo ang nagdala. Simula raw noon ay unti-unti nang gumaling yung mga kalalakihan sa kanilang lugar. Kasama na roon yung boss ko.